The more you give chances sa isang tao, the less they value you. Sa susunod, alam mo na yung gagawin mo. Binuhos nila lahat ng pagmamahal nila sa isang tao. Kasi akala nila, Yun na. ibabalik sa kanila yung pagmamahal na yun. Alam mo, Mahal ganyan, ng isang ganyan tao. magmahal si Jesus. He always give second chance. He always give third chance, fourth chance. Para magbago yung tao. Kasi nga Ganyan siya naniniwala magmahal. siya magbabago yung Oo. isang tao. And kapag hindi ka na nag-grow sa isang relationship, Alis alis ka na. Pag naubos yung pagmamahal mo, wala nang natira sa'yo. Wala na talaga. Buti may natira pa. Ito kasi ang mahirap sa in relationship. Hindi nila alam kung paano i-handle. Ma-handle mo yan if talagang alam mo rin talaga yung partner mo. Oo, yun yung natutunan mo before sa previous na relationship. Kung So, wala kayong ayos. communication. Doon kami nag-lack. Doon kami nagkulang. May nagawa siyang hindi ko nagustuhan or nasaktan ako. Hindi ko sinasabi. Kung may problem ka, sinasarili mo lang. Oo. Which is puno na mali ako. yan. Oo, which is mali talaga. Buti in-accept mo naman na mali ka. Akala ko kasi lalaki lang puro mali. Lahat naman nagkakamali. Kaya nga, yun ang sinasabi nilang communication is important Oh, talaga. important. Pero Hindi lang sa relationship, sa lahat ng bagay. dapat may comprehension din. Kasi kahit naman nagko-communicate kayo, kung hindi din naman naiintindihan nung isa, wala rin. Yun. Mataas din yung pride. Oo. Wala lang din. Mapupunta din sa away. Yun yung natutunan mo sa previous na relationship mo. Tapos, nung una kasi, wala talaga ako sa paano mag-jowa. Like, parang unexpected lang yung nangyayari din. In-accept mo naman na nagkamali ka before. Oo. Na mayroon kang mga... May mga pagkakamali din talaga. Chance. Nagbigay ako na ilang beses ng chance sa kanya. Kasi nga, di ba kapag mahal mo yung isang tao, kahit ang dami na andun na yung mga disrespect, Bibigyan mo siya ng chance. lalo pag talagang mahal na Alam mo, mahal ganyan, mo yung isang ganyan tao. magmahal si Jesus. He always give second chance. He always give third chance, fourth chance. Para magbago yung tao. Kasi nga Ganyan siya naniniwala magmahal. siya magbabago yung Oo. isang tao. Kasi mahirap actually yun. Lukuhin ka na ilang beses. Sakit na, pare. Super. The more you give chances sa isang tao, the less they value you. Sa susunod, alam mo na yung gagawin mo. Dapat pasalamatan mo pa daw yung ex mo ba? Ganun ba? Kailangan mo daw mag-thank you din sa ex mo. Yung iba kasi, nandun pa rin yung galit nila and wala silang forgiveness sa ex nila before because of napaka-laki ng ginawa niya. Hindi ka naman ganun. Nagalit ka. Nung una, syempre magagalit talaga. Tao lang din naman ako. Oo, kasi mahirap din yung years na nasayang, di ba? Di ba? Yung effort, money, siguro may nagastos din kayo sa mga date, sa labas. Tapos, and sino mo gumagastos? Ikaw ba or siya? Baka ikaw. Kaya ka siguro. ikaw nga. Guilty ka, ikaw gumagastos. So, ikaw lang yung Kasi nagmahal. Ganun ba? Ano kasi, napaka-understanding ko kasing tao. Kasi alam kong, syempre ako yung nag-work. Siya, student pa lang. So, mas Wow. marami kasing gastos. Sabi ko, Lakas mo naman. You sacrifice yourself. Sometimes ganun din kasi kapag nagmamahal ka. and yun yung ayoko nang never. Yung ikaw yung mas naging lalaki sa relationship. Ako. Sino ba yan? Ayan. Huwag mong ibuhos lahat ng pagmamahal mo. Ayun nga. Pag naubos yung pagmamahal mo, hindi mo na wala nang natira sa'yo. Wala na talaga. Buti may natira pa. Ilang beses nilang sinabi sa akin yan na wag mo masyadong mahalin yung isang tao. Dapat magtira ka din sa sarili mo. Which is dapat talaga. Dapat talaga kasi alam mo, yun- ang nangyayari kasi nagmahal sila ng iba agad. Oo, nang hindi na muna nila minahal. Inuuna yung di ba? Inuuna yung Tsaka, sarili nila. sabi nila, paano mo mamahalin ng tama yung ibang tao kung mismong sarili mo hindi mo kayang mahalin ng gano'n? Parang tumaya ng loto na lahat ng ari-arian. Oo. Tinaya mo. Hindi ka sigurado kung Tapos wala ka pang reserve. Tapos nagkaroon ka pa ng utang. Pero you accept that you made the mistake din. Hoy, ang dami kayang sign na binigay sa akin ng Lord nun. Kasi, Oo. alam mo, lagi ko din pinagpipray yun. Sabi ko pa, Lord, kung hindi siya ilayo mo agad. Kaso, nung Nagtagal ba? 1 year, 1 year. 1 year, yung 1 year, yung first, sabi ko, parang nakakaramdam na ako ng something na parang may mali, sabi Mali, ko. diba? Tapos nag-pray ako, sabi ko, Lord, if may nakikita ka man na hindi ko alam, behind my back, kung may ginagawa ba siya behind my back, please let me know. Give me a sign, gano'n. Answered prayer kasi nanaginip ako na nag-cheat siya. Ilang days, bago na pa naginipan na gano'n, sabi ko, hala. Baka yun yung way ng Lord na yung pinagpipray ko na gawin niya ako ay mas patatagin at palakasin niya pa ako at saka gawing independent. Pero at least, natuto na. That's why lahat ng bagay
lahat ng nangyayari sa buhay mo, sa buhay natin, may reason, may dahilan. Ang gagawin mo dyan, move forward. Accept it and move forward. Ano din? Because past is past. Today is the present and you can change the future. Forgive and forget. Forgive and kalimutan mo. Pero ang hirap kalimutan actually yun. Yung ginawa niya. Pero, You forget. yung lesson ang hindi mo, wag Okay. mo kakalimutan. Pero sabi mo, maaari mo namang silipin. Wag mo lang babalikan. Oo, kasi actually yung past din kasi hindi naman talaga siya makakalimutan eh. Pero actually, magagamit mo yung past mo kasi in the future. Dahil dun sa past mo, ito yung naging future mo. Naging way yung past mo, naging way yung partner mo, naging way yung ex mo, naging way yung experience mo before. Kaya ka nandito sa future. Nagkaroon ka ng mga lessons, realizations because of your past. Meet people, you have the goal to grow together. And kapag hindi ka na nag-grow sa isang relationship, alis ka na. Kapag papasok kayo sa relationship, dapat meron kayong goal na mas mag-grow pa kayo together. And dapat God-centered. Ayan, ano bang important siya ng God-centered relationship? Kasi may mga kilala ako na God-centered talaga yung relationship nila. And ang sweet kasi nagpe-pray sila together. Oo, ganun ang maganda. Oo, yun. Actually, kapag nagsisimba kayo together, nag-grow kayo together. Yun yung date. Alam mo kasi, kapag God-centered relationship yung meron ka, makikita mo doon kasi yung humbleness. And yung sinabi mo kanina na regarding sa pride, Yep. may eliminate siya. Mapiprevent siya actually. If God-centered relationship yung belong ka, green flag sa'yo yung ganun. Green flag. Na nagsisimba yung lalaki. Teka. Paano kapag nagkukunya ring nagsisimba lang? Para ipakita lang sa'yo na nagsisimba. Pero Paano malalaman? ako- Paano malalaman? Mafe-feel mo naman. Lalo pag, kung sakali, every Sunday lang, tapos pag-aayain mo siya pag sa mga activities niya sa church Mapapansin mo. mo kasi, no? Then, Oo, sa mapapansin mo talaga. behavior, no? Mm-mm. Pero pinapatawad mo na siya. Hindi ba? Hindi ka maka-move forward pag you don't allow to forgive other people. Hindi ka maka-move forward. You're always in the past. You're always, kahit hindi na kayo, ikaw, nandun ka pa rin. Siya, may kasama na siya ngayon. Maraming ganyan na babae. Binuhos nila lahat ng pagmamahal nila sa isang tao. Kasi akala nila, Yun na. ibabalik sa kanila yung pagmamahal na yun. Which is hindi dapat. Alam mo kasi, ang alam kasi ng babae, wala na silang makikilala na iba. Akala nila yun na yung perfect pero hindi. Actually, yung alam mo yung lalaki, kampante ng lalaki. Actually, ako lalaki din ako. Makaka-cancel ako dito. Sorry. Naghiwalay kami ng girlfriend ko. Makakahanap pa ako ng iba. Kampante. Yung mga lalaki. Yun yung ano nila, mindset nila. Yun yung pagkakaiba niya sa babae. Sorry Madali lang sa kanila na makahanap ng iba. Mapagmahal kasi ang lalaki kasi. Kaya ang dami niyang minamahal. Grabe. Ano yan? Isa lang yung puso nyo. Hindi, ganito kasi yan. May pagkakamali din kasi ang babae minsan. Na mabilis magselos. Selosa. Yun na isa mo sinasabi na hindi nila makontrol yung emotions. Hindi nila kayang magtiwala. Hindi naman kasi magtitiwala talaga kung sinira din yung tiwala. Yung iba, hindi ako. Sorry. Yan ang hindi maganda sa mga lalaki, actually. Na kampante lang sila. Sorry, judger lang. Pero yun yung observe ko. Ano din, yung Babae. gusto lang kilig-kilig. Yun lang yung gusto niya, yung parang may maipakita lang siyang may jowa siya, ganun. This social media. Ang laki ng factor ng social media sa naging apekto niya sa relationship. Tignan mo before, may harana pa. Oo. Pero dahil sa technology, social media, naging madali na lang yung pagsagot ng babae. And hindi na magharana. Usap Sa lang sila. chat lang, ganun. Wala pa masyado. Oo. Yung lalaki pumupunta pa sa bahay para makilala yung magulang, parents. Nangyayari, hindi na sa parents dumidiretso sa mismong anak ni. Yung sa kung paano mo talaga naliligaw yung babae, which hindi. Kasi mas maganda pag personally talaga. Oo, kasi kung mas sa... maganda rin yung person kasi mas Oo. makikilala mo yung isang tao because you... Makikita mo yung actions niya din. Sa Kasi kung sa messenger, chat wala lang, na. hindi. Girl, pwede niyang pikihin. Mahirap magtiwala sa social media, sabi ko nga, diba? Naniwala sila agad sa profile picture. Delikado Kita talaga. nila yung bio niya. Meron dyan 316. I'm a Christian na relationship. May kilala ko ganun. Ay, oo, hindi tayo magne-name drop. Paano pag LDR? Naniniwala ka ba sa LDR niyan? Hindi. May mga kilala ako na LDR pero failed. Siguro subjective ang perfect relationship. Alam mo, sa dinami-dami ng tao, merong Eva na binigay sa akin. Sa dinami-dami ng tao, merong Adan na binigay sa'yo. Antayin mong dumating yung right person at the right time din. Kaya habang inaantay mo, work on yourself muna.
And mas mag-grow ka pa pag inihintay mo isang, may inihintay ka, yung journey mo in waiting is nag-grow ka and marami kang natutunan habang naghihintay ka. Tsaka ano din, sa relationship mo din kay Lord. Tignan mo yung mga single ngayon. Natututunan nila na mahalin mo na yung sarili nila. Oo. Isa ko dun. Pinaka number one kasi dyan is pressure. Pressure sila actually. That's why Nakakapag-desisyon sila na hindi na pag-iisipan na maayos. hindi siya maganda actually. Ang reason mo bakit ka pumunta sa relationship because of pressure. Kasi sabi nila. Sabi ng iba, di ba? And sila na nag-decide ng buhay mo. Hindi siya maganda. Dapat ikaw yung mag-decide. Kasi ikaw yung mas may alam ng tama or mali, di ba? Ikaw yung mas makakapag-define kung makakapag-find, makakahanap or describe kung ano, tama or mali. Dapat ikaw dapat. Don't let other people push you to do something. Don't let other people dictate you. Yan. Mas maganda siguro na maging right person ka muna bago mo mahanap yung right person. Because you attract the right person if maging right person ka na. Hanap sila ng right person. Nagkakamali ka pa. Napagod ka pa. Nagpagod ka pa mag-stalk. Ay, stalk sa Facebook. Pagod sila, nag-spend pa sila ng time. Maraming bagay to find that person. Pero hindi nila mahanap kasi actually hindi mo talaga alam kung sino yung right person yan. Baka siguro na sa ibang bansa pa. Mali mo foreigner, di ba? Ayoko. Ayaw mo ba? Instead na i-spend mo yung time mo, energy mo to find that person. Yourself Gamitin mo first. yung Ay. energy na yun or time to spend with ikaw muna. Si Invest self. mo muna sa sarili mo. Yes. And along the way, mas mag-grow ka, mas maging best version ka ng sarili mo, may kilala mo yung sarili mo, mas mamahalin mo yung sarili mo. Actually, naniniwala kasi ako sa positive attracts positive. First is to mag-grow ka muna sa sarili mo, unahin mo muna yung sarili mo, be a better person, and be the right person first. Actually, hindi mo hinahanap kasi makakatagpo mo along the journey. Naniniwala ako doon. Hindi yun hinahanap. And you will meet that right person along the journey. Magmi-meet kayo sa taas ba? And mas better, mas maganda yun. Let your self na maging better muna or maging best version muna para hayaan mo yung lalaki or babae na ma-meet ka niya, kumbaga, or matagpuan mo siya, or sabay kayong nandoon, mag-grow kayo, sabay. Kapag ganun yung relationship, actually ganun yung mindset ko. That's why hindi pa ako pumapasok sa relationship because of napaka-big decision pumasok sa relationship. Akala kasi nila madali lang. Oo, akala. Akala nila, di ba? Alam mo, ang practical na iniisip ko niyan sa relationship na yan is magastos, financial stable Stable. first before pumasok sa relationship. Oo. Yung sinasabi nila, dapat Or di ba, ikaw, nag-work ka na, di ba? Ano, ginagastos mo rin lang din sa kanya. hindi lahat na, oy! Ayun nga, mahirap. Kasi sa isang relationship, pag yung babae ang nagpakalalaki, wala. Ano yun? Akin na nga kasi hindi lahat pero may iba kasi na parang sila na yung princess yung mga lalaki na. Kaya wala na yung princess treatment sa... You allow yourself kasi. Oo. Kaya naging kampante yung lalaki dahil sa'yo. Kasalanan mo lang din. Oo, kasalan kasi tinolerate. Pero actually mali yun. Huwag mo nang gawin yan sa susunod. Hindi na po. Binuhos mo lahat ng pagmamahal mo. Siya pa yung nanalo kasi... Hindi. Kasi sinayang ka siya. Hindi, pero ayun. Hala, Kasi nabalik sinayang na. ka niya. Siya yung nawalan, hindi ikaw. Ikaw yung nawalan. Dapat... hindi Hindi. ikaw yung nawalan. Oo, nawalan Bakit ako mo ng stress. Mali mo Hindi, yun. I'm not perfect kasi. Alam Ibang ko na mga gagawin babae ko sa dyan, susunod. Hala. Huwag niyo Oo, ibuhos yung general. pagmamahal mo. Kapag ako rin naman yung lalaki na minamahal mo, maging kampante din ako. Alam mo kasi, naniniwala ako na yung easy na ma-receive mo yung isang bagay, hindi mo i-value ang isang bagay kapag madali mo lang siya nakuha. Kapag madali ko lang nakuha yung oo mo, hindi ko siya mabavalue. That's why effective pa rin yung harana, effective pa rin yung because gumagawa ka ng way para mahirapan din yung lalaki. Mas ma-appreciate ng tao kapag pinaghirapan niya. Kaya dapat sa mga nagpapaligaw dyan, dapat the best na advice dyan, pahirapan nyo din yung nanliligaw sa'yo. Kasi ang nangyayari dyan, you test him na di ba? Kasi kung wala siyang patience sa'yo, nanliligaw pa lang siya, how much more kapag nasa mag-asawa na kayo, or kung kayo na, di ba? Ayos lang ba yan yung 1 year, 2 years na naliligaw yung isang tao, or paano ba? Ewan, kasi ako... Or madali lang. Ikaw, sinagot mo kasi agad eh. Sinagot mo kasi agad. Mali mo yun. Hindi dapat. Okay? So, ako, nag-advise kasi ang dami naliligaw sa akin. Kaya hindi ko muna sinasagot. Kasi gusto ko pa silang mahirapan muna. Dapat ba babae ng niligaw? Ito gender, ikaw Pero kahit lalaki lang ako.
Masama yan. Pero yung lalaki yan, wala na naliligaw sa akin. Ay, wow. So, marami. Ligaw yung babae. Cancel ka sa akin. Alam nyo, kayo lang yung nililigawan. Anyways, as much as possible, wag nyo sasagutin agad yung naliligaw sa inyo. Kasi, Kilalanin mo na kasi yan, talaga. kilalanin nyo muna and kilalanin kanya muna siguro. Kilalanin nyo muna yung isa't isa. Kasi, being into a relationship is hindi siya madali. Hindi siya madali. Sinasabi na namin. Sinasabi niya na. Kasi may experience na siya eh. Ako, actually, wala pa akong Wala experience. pa? Wala pa. We. Oh, puppy love siguro before. Puppy love kahit siguro ano before. lang, kahit ka-talking stage, gan or... Big decision yung pumasok sa relationship. Kaya dapat as much as possible pinag-iisipan yan and dapat nire-ready nyo yung sarili nyo bago ka pumasok sa relationship. Anong advice mo sa mga gustong pumasok sa relationship? Wag mo na kayong makikipagrelasyon kung hindi pa talaga kayo ready. Oo, ganyan dapat talaga. Dapat ready muna kayo. Dapat ready. Ready ka Hindi muna. lang yung eme-eme na makikipagrelasyon ka kasi Because hindi yun magtatagal. Hindi yun magtatagal. talaga. Sino ba, gusto nyo ba ng temporary relationship or kumbaga saglit lang, one week, 1 month, gano'n ba? Ano ba? Gusto 6 mo ba months? maging ano? Actually, yung 6 months, 1 year, temporary lang yan. Kaysa Hindi compare ka. mo yung kapag mag-asawa na kayo, 10 years, decades. Ayaw nyo ba yun? Date Sino bang to may ayaw? marry dapat. Yan, date to marry. Yan. Hindi lang dapat hanggang ano lang, jowa-jowa lang. Dapat, meron kayong goal, dapat, na magmahalan ng habang buhay. Nasa relationship ka, tapos, nag-last lang siya ng 1 year, 2 years lang. Yung 3 years na yun, sayang, di ba? Yung ilang years ka? 5 years? 10 years? Almost 5. 5 years? Most. Oh, sayang yung 5 years. Sana, For- nakita mo ba sana ako nun 5 years? Dahil mong, Ay, sorry. dahil mong sinayang ng mga Oo, years. andam. Pero I trust God, ha? Siguro- May ayun reason nga, kasi. may purpose kasi. yun nga. Sige, sorry naman. Advice ko din sa mga gustong pumasok sa relationship, huwag kayong magmadali. Huwag Hindi na. minamadali ang lahat ng bagay. The more na minamadali mo, the more na magkakamali ka. Kasi ang isang building, hindi minamadali. Foundation pa lang ang tagal na. Build yourself with Christ first. And Yeah. that's the foundation actually. Kung gusto mong mapatibay, dapat Oo. kasama si Lord sa lahat ng aspekto na. And yeah, sana meron kayong natutunan. And kung may gusto man kayong i-topic ulit namin in the next episode, you can comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on the next one. Peace.